Isang oras matapos ang opisyal na pagpapawalang bisa ng aming kasal, sumakay ako sa eroplano patungo sa isang napakalamig na probinsya rito sa Pilipinas. Bitbit ang aking kambal na sanggol. Samantala, ang 5 miyembro ng pamilya ng dati kong biyenan ay nagtitipon sa ospital upang pakinggan ang resulta ng pagsusuri ng sinapupunan ng kabit ng aking asawa. Ngunit isang pangungusap mula sa doktor ang nagpatigil sa kanilang mundo. Nabalot ng malamig na hangin ang loob ng hukuman ng pamilya sa araw na iyon. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagpukpok ng martilyo ng hukom, na tuluyang bumasag sa katahimikan ng silid na kanina pabalot ng matinding tensyon. Ang pagpukpok na iyon ang naging opisyal na tanda na ang bigkis ng kasal sa pagitan nina Amina at Miguel ay ganap nang natapos. Si Amina ay tuwid na nakaupo sa kanyang silya. Ang kanyang mukha ay napakakalmado. Walang ni isang patak ng luha na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang suot niyang kumbong o hijab na maayos na nakapulupot sa kanyang ulo, ay lalong nagpatingkad sa kanyang marangal at simpleng ganda. Matagal na niyang inihanda ang kanyang puso at isipan para harapin ang araw na ito. Sa kabilang mesa, si Miguel ay tumayo na may pagmamalaking dibdib at isang mayabang na ngiti sa kanyang mukha. Tila napakataas ng tingin niya sa sarili at gumaan ang loob ng lalaki na makawala kay Amina. Inayos ni Miguel ang kanyang barong at pagkatapos ay sinulyapan si Amina nang may mapanghamak na tingin. Walang kahit katiting na pagsisisi sa mga mata ng lalaki. Hindi man lang niya inalintana ang kapalaran ng kanyang kambal na anak. Agad siyang tumalikod at mabilis na lumabas ng silid hukuman nang hindi man lang lumilingon. Nagmamadali ang lalaki na sundan ang kanyang kabit na nagngangalang Vanessa, kasama ang buong pamilya nito na naghihintay sa isang mamahaling ospital sa Makati para suriin ang pagbubuntis. Huminga ng malalim si Amina at dahan-dahang ibinuga ito. Ang mabigat na pasanin na matagal nang dumadagan sa kanyang dibdib ay tila naglaho. Inayos ng kanyang manananggol ang mga tambak na papeles sa mesa. Tiningnan ng lalaking may edad si Amina nang may buong paggalang. Alam na alam niya kung gaano kalaki ang pinagdaanan ni Amina para makatayo ng tuwid matapos pagtaksilan ng napakalupit. Tapos na ang lahat ng usaping legal, ginang Amina. Ikaw ngayon ay ganap ng malaya mula sa bigkis ng kasal na ito, sabi ng manananggol sa isang kalmado at tiyak na tono. Dahan-dahang tumango si Amina habang nakatingin ng diretso sa harapan. Mabuti, sabihan mo ang aking tagapag-ugnay ngayon din, na bawiin ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa akin mula sa kumpanya ni Miguel, nang walang ititirang kahit isang sentimo, sagot ni Amina sa isang patag, ngunit nakamamatay na boses. Bahagyang ngumiti ang kanyang manananggol at agad na nagpadala ng mensahe sa tagapag-ugnay ni Amina para isagawa ang huling utos na iyon. Sa buong panahon ng kanilang pagsasama, laging ipinagyayabang ni Miguel ang kanyang sarili bilang isang matagumpay na negosyante sa harap ng lahat. Hindi kailanman nalaman ng lalaki na ang buong puhunan, listahan ng mga kliyente at mga gusali ng kumpanya ay pag-aari ni Amina ng buo. Si Amina ang nagtayo ng lahat mula sa simula gamit ang sarili niyang pawis. Si Miguel ay nagpakasasa lamang sa bunga ng paghihirap ng kanyang asawa habang tumatanggap ng mga papuri mula sa ibang tao. Sinadya ni Amina na hayaan ang lalaki na maramdaman ang kapangyarihan sa buong panahon na iyon. Binalangkas niya ang plano ng pagbawi ng mga ari-arian nang napakaingat sa pamamagitan ng mga legal na butas ng batas natin. Siniguro niya na walang makukuha si Miguel matapos ang kanilang paghihiwalay. Lumabas si Amina mula sa gusali ng korte nang may matatag na mga hakbang. Sa labas ng gusali, isang mamahaling sasakyan na ang naghihintay sa kanya sa gilid ng kalsada. Sa loob ng sasakyan, ang kanyang kambal na anak, sina Amir at Amira, ay mahimbing na natutulog sa yakap ng napakatapat nilang yaya na si Manang Rosa. Pumasok si Amina sa sasakyan at umupo sa tabi nila. Hinalikan niya ang noo ng kanyang dalawang anak ng magkasunod at may buong pagmamahal. Ang pagkakaroon ng kanyang kambal ay nagbigay sa kanya ng pambihirang lakas para magpatuloy. Umarangkada ang sasakyan, binabagtas ang mga matrapik na kalsada ng kamay nilaan patungo sa paliparan ng NAIA. Tumingin si Amina sa kalsada mula sa bintana. Wala nang sakit sa kanyang dibdib. Ang natitira na lamang ay ang pakiramdam ng ginhawa at isang malakas na pagnanais na magsimula ng isang bagong buhay na mas maganda. Eksaktong 1 oras matapos umalingaw-ngaw ang pagpukpok ng martilyo ng hukom, tumuntong na si Amina sa silid-hintayan ng paliparan. Lumakad siya ng napaka-elegante hawak ang kanyang tiket para sa isang espesyal at mamahaling upuan sa eroplano. Ang kanyang patutunguhan ay ang lungsod ng Baguio,
isang lugar sa kabundukan ng Cordillera na napakalayo sa mainit at magulong Maynila. Nais niyang palakihin ang kanyang mga anak sa isang mapayapa, malamig, at mapagmahal na kapaligiran, malayo sa abot ni Miguel at ng kanyang sakim na pamilya. Sa marangyang silid-hintayan, nakaupo si Amina habang karga si Amir, samantalang si Manang Rosa naman ay karga si Amira. Ang kapaligiran sa lugar na iyon ay napakatahimik, malayo sa kaguluhan, na malapit nang sumabog sa mukha ng kanyang dating asawa. Nag-vibrate ang cellphone ni Amina, hudyat na may pumasok na mensahe. Ang mensahe ay mula sa kanyang pinagkakatiwalaang tagapag-ugnay. Ang mahabang ulat ay nagsasaad na ang lahat ng pagkuha ng pera mula sa bangko at paglipat ng mga titulo ng lupa mula sa kumpanya ni Miguel ay natapos na ng legal. Ang malaking kumpanya na dating ipinagmamalaki ni Miguel ay pangalan na lamang ngayon na walang halaga. Wala nang laman ang bank account ng kumpanya. Ang gusali ng opisina at ang marangyang bahay na tinitirhan ng pamilya ni Miguel ay naibenta na rin dahil ipinagbili ito ni Amina ilang sandali matapos lumabas ang desisyon ng korte. Napangiti si Amina nang may tagumpay habang binabasa ang detalyadong ulat. Pagkatapos ay tinanggal niya ang lalagyan ng kanyang cellphone, kinuha ang SIM card na ginagamit niya at binali ito sa dalawa. Itinapon niya ang mga piraso nito sa basurahan malapit sa kanyang upuan. Simula sa sandaling ito, wala nang sino man mula sa kanyang nakaraan ang makakakontak sa kanya. Pinutol niya ang lahat ng paraan ng komunikasyon ng permanente habang hinihintay ang tawag para sa pagsakay sa eroplano. Naglakbay ang isipan ni Amina sa mga pangyayari ilang buwan na ang nakalipas. Naalala niya ng malinaw ang araw na natuklasan niya ang ebidensya ng panloloko ni Miguel. Noong panahong iyon, malaki ang tiyan ni Amina at madalas siyang mapagod. Hindi niya sinasadyang matagpuan ang mga malalanding mensahe at ebidensya ng mga reserbasyon sa hotel sa pagitan ni na Miguel at Vanessa sa computer ng kanyang asawa. Nadurog ang kanyang puso noon. Ngunit sa halip na magwala, umiyak, at kumprontahin silang dalawa sa publiko, pinili ni Amina na manahimik. Itinago niya ang lahat ng kanyang sugat. Maingat siyang nangolekta ng mga ebidensya at tiniis ang sakit para mailigtas ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Ang lahat ng pagdurusa, panlalait mula sa kanyang biyenan, at paghamak na kanyang tinanggap ay nabayaran na ngayon ng buo. Malaya na si Amina. Lumapit si Manang Rosa at may ibinulong para basagin ang kanyang pagmumuni-muni. Ginang Amina, mukhang nagugutom na po si Amira at hindi mapakali. Puwede ko na po ba siyang timplahan ng gatas bago tayo sumakay ng eroplano? Tanong ng yaya ng may paggalang. Dahan-dahang tumango si Amina at ngumiti ng taos-puso. Sige Manang, timplahan mo na rin ng gatas si Amir. Magiging mahaba ang ating paglalakbay. Agad na inihanda ng yaya ang mga bote ng gatas. Tinitigan ni Amina ang mga mukha ng kanyang dalawang anak na napaka-inosente at kaibig-ibig. Sina Amir at Amira ang dahilan kung bakit niya nakayang lampasan ang unos ng pagtataksil na ito. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya hahayaang saktan sila ng sinuman. Palalakihin niya sila bilang mga batang matatag, matalino, at malaya. Nang lumapit ang isang tagapaglingkod ng eroplano para suriin muli ang kanilang mga tiket, inabot ni Amina ang kanyang mga dokumento ng may matatag na kamay. Maaari na po kayong pumasok sa eroplano, Ginang. Masiyahan po kayo sa inyong paglalakbay, sabi ng kawani ng may magiliw ng ngiti. Sinuklian ni Amina ang ngiti. Ang paghakbang ni Amina sa pinto ng eroplano ay ang kanyang unang hakbang tungo sa ganap na kalayaan. Umupo siya sa isang napakaluwag at komportabling upuan. Siniguro niyang ligtas ang kanyang mga anak sa kanyang kandungan. Nagsimula ng gumalaw ang eroplano. Mabilis na tumakbo sa daanan at lumipad. Tinagos ang makapal na ulap patungo sa isang maliwanag na kalangitan. Iniwan ni Amina ang lahat ng mga taksil sa lupa na malapit nang harapin ang kanilang pinakamadilim na araw at sariling pagkawasak. Sa kabilang dako, ang kapaligiran ay kabaligtaran ng kapayapaan na nararamdaman ni Amina. Si Miguel ay mayabang na naglakad sa pasilyo ng isang mamahaling ospital sa Makati na taas noo. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamaswerte at pinakamakapangyarihang lalaki sa mundo. Kakaalis lang niya sa asawang lagi niyang minamaliit at ngayon ay malapit na niyang makita ang kanyang magiging bagong anak mula sa babaeng labis niyang minamahal. Dumating si Miguel sa harap ng isang pribadong silid para sa pagsusuri ng pagbubuntis. Binuksan niya ang pinto at sinalubong ng masasayang mukha ng kanyang pamilya. Sa loob ng silid, nakaupo ang kanyang ina na si Doña Carmen,
habang sinasamahan si Vanessa na may kumikinang na mga mata. Naroon din ang kanyang mga kapatid na sina Shirley at Susan para magbigay ng suporta, paminsan-minsan ay pinupuri ang kagandahan ni Vanessa. Lahat sila ay puno ng pag-asa na naghihintay sa resulta ng pagsusuri. Malaki na nga ang tiyan ni Vanessa, tulad ng isang karaniwang buntis. Lubos na hinahangaan ng pamilya ni Miguel si Vanessa dahil lagi nitong ipinagmamalaki na siya ay anak mayaman na nagmamay-ari ng maraming lupain at kumpanya. Umaasa sila na ang bata sa sinapupunan ni Vanessa ay magdadala ng saganang kayamanan sa kanilang pamilya. Nilapitan ni Miguel si Vanessa na nakahiga sa kama ng pasyente. Hinalikan niya ang noo nito sa harap ng doktor na naghahanda ng mga kagamitan. "Kamusta na ang anak natin, mahal? Hindi na ako makapaghintay na makita ang mukha niya sa monitor na yan," tanong ni Miguel nang malakas para marinig ng lahat sa silid. Si Vanessa ay ngumiti lamang nang may paglalambing habang hinihimas ang sariling tiyan. Agad na sumabat ang ina ni Miguel. "Siguradong napakalusog, malakas, at matalino ang apo ko. Hindi tulad ng kambal ni Amina na laging pasakit at nagdadala ng malas. Nagpapasalamat ako na tinapon mo na ang babaeng walang kwenta na yun palabas ng bahay natin," sabi ni Doña Carmen nang may mapanghamak na tono. Sumang-ayon si Miguel. "Tama kayo, inay. Si Vanessa ang perpektong babae para sa akin. Maganda siya, mayaman, at bibigyan niya ako ng isang mahusay na tagapagmana." Sumang-ayon din sina Shirley at Susan sa sinabi ng kanilang kapatid na lalaki. Iniisip na nila ang marangyang buhay na makukuha nila mula sa yaman ng pamilya ni Vanessa. Nagsimulang magpahid ang doktor ng malamig na gel sa tiyan ni Vanessa. Dahan-dahan at maingat niyang iginalaw ang scanner. Nagpakita ang monitor ng isang itim at puting imahe. Sa una, kalmado ang doktor. Ngunit ilang segundo ang lumipas, tinitigan ng doktor ang screen nang may malalim na kunot sa noo. Itinigil niya sandali ang paggalaw ng kanyang kamay at muling sinuri ang medikal na talaan ng pasyente sa computer. Ang silid na dating puno ng tawanan at kwentuhan ay dahan-dahang naging napakatahimik. Iniharap ng doktor ang monitor kina Miguel at Doña Carmen. Ang mukha ng doktor ay napakaseryoso at tensyonado. "Paumanhin, mayroong isang medikal na katotohanan na kailangan ninyong malaman ngayon din," sabi ng doktor, na bumasag sa katahimikan. Ang pangungusap ay binitiwan sa isang patag, ngunit matigas na tono. Paulit-ulit na kumurap si Miguel. Inusog ni Doña Carmen ang kanyang upuan papalapit sa kama kung saan nakahiga si Vanessa. Nagkatinginan sina Shirley at Susan na may pagkalito sa kanilang mga mukha. Si Vanessa mismo ay nagsimulang maging balisa sa kama. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Iniiwas ni Vanessa ang kanyang mukha mula sa matalim na tingin ng doktor. Huminga ng malalim ang doktor bago ipagpatuloy ang kanyang paliwanag. Itinuro niya ang madilim na bahagi sa paligid ng tiyan ni Vanessa sa monitor. Walang laman ang sinapupunan ni binibining Vanessa. Walang sanggol na nabubuo sa loob. Ang paglaki ng kanyang tiyan ay dahil lamang sa isang malalang kumpol ng likido sa obaryo na matagal nang lumaki ng walang medikal na atensyon, paliwanag ng doktor ng walang alinlangan. Nang marinig ang paliwanag na iyon, nanlaki ang mga mata ni Miguel. Ang kanyang bibig ay nakabukas. Pinipigilan ang galit na nagsisimulang umakyat sa kanyang ulo. Itinuro niya ang monitor nang may nanginginig na kamay sa galit. "Imposible. Buntis si Vanessa sa anak ko. Dok, siguradong nagkamali kayo sa pagsusuri. Tingnan ninyo ang malaking tiyan niya. Siguradong malusog ang aming sanggol." Pagtanggi ni Miguel, sumisigaw at ayaw tanggapin ang katotohanan. Umiling ng marahan ng doktor. Tinitigan niya si Miguel nang matalim sa mata. "Imposibleng magkamali ako sa pagsusuri. Ang gamit naming aparato ay sadyang napakatumpak. At sa totoo lang, naguguluhan ako kung bakit kayo umaasa ng pagbubuntis mula sa inyo, Ginoong Miguel. Ito ay napaka-imposible mula sa pananaw ng siyensya." Agad na tumayo si Doña Carmen mula sa kanyang upuan na namumula ang mukha sa pinipigilang galit. "Anong ibig mong sabihin, doktor? Siyempre kayang magkaanak ng anak ko. Patunay niyan, ang dati niyang asawa na walang utang na loob ay nanganak ng kambal. Huwag kang magsalita ng basta-basta," sigaw ni Doña Carmen na ipinagtatanggol ang kanyang anak. Binuksan ng doktor ang isang medikal na talaan sa kanyang mesa. Naglabas siya ng isang papel na naglalaman ng resulta ng pagsusuri mula noong nakaraang taon at ipinakita sa kanila. "Ginoong Miguel, nakalimutan niyo na ba ang operasyon sa prostate
na pinagdaanan niyo noong nakaraang taon sa ospital na ito? Mula sa resulta ng inyong operasyon, nagkaroon kayo ng malubhang komplikasyon. Noong panahong iyon, ipinaliwanag na ng aming grupo sa inyo ng detalyado na ang komplikasyon ay may masamang epekto sa inyong kakayahang magkaanak. Kayo ay nasentensyahang baog na ng permanente mula pa noong araw na iyon. Hindi na kayo kailanman magkakaroon ng anak. Ang kambal na iniluwal ng inyong dating asawa ay ang inyong huling dugo at laman sa mundong ito. Ang mahabang paliwanag mula sa doktor ay matagumpay na naging isang malaking bagyo na sumira sa mundo ni Miguel at ng kanyang pamilya. Isang napakabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Walang sino man sa kanila ang nangahas na magsalita. Naramdaman ni Miguel na biglang nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang katawan ay gumuho at napaupo siya sa malamig na sahig. Blanko ang kanyang isipan. Ang alaala ng operasyon noong nakaraang taon ay bumalik sa kanyang isipan. Noong panahong iyon, binaliwala niya ang babala ng doktor dahil masyado siyang abala sa kanyang trabaho at sa pakikipagrelasyon kay Vanessa. Ngayon niya lang napagtanto ang kanyang napakalaking pagkakamali. Kakahiwalay lang niya sa nag-iisang babae na nagbigay sa kanya ng anak para sumama sa isang sinungaling na babae. Hindi kinaya ni Doña Carmen ang bigat ng katotohanan. Humihingal siya ng mabilis. Ang kanyang mukha ay naging napakaputla. Tiningnan niya si Miguel na nakaupo sa sahig. Pagkatapos ay tiningnan si Vanessa na umiiwas ng tingin dahil sa takot. Hinawakan ni Doña Carmen ang kanyang dibdib na naninikip. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Sa loob ng ilang segundo, bumagsak ang katawan ng matandang babae sa sahig. Hinimatay si Doña Carmen. Sumigaw ng malakas sina Shirley at Susan nang makitang nawalan ng malay ang kanilang ina. Nagmamadali silang tulungan ng mga nurse na buhatin ang katawan ni Doña Carmen sa sofa sa sulok ng silid habang patuloy na umiiyak sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, napagtanto ni Vanessa na nabunyag na ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Kailangan niyang tumakas agad bago siya singilin ng pamilya ni Miguel para sa lahat ng pera na hiningi niya na ginawang dahilan ang mga gastusin sa pagbubuntis. Dahan-dahang bumaba si Vanessa mula sa kama. Kinuha niya ang kanyang mamahaling bag at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto habang lahat ay abala kay Doña Carmen. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, may narinig na malakas na kaguluhan mula sa labas. Umalingaw-ngaw sa pasilyo ang tunog ng mabibigat na yabag at masasakit na salita. Biglang sinipa ng malakas ang pinto mula sa labas. Ilang malalaking lalaki na nakasibilyan ang pumasok. Ang kanilang mga mukha ay mukhang mababangis at puno ng galit. Tinitigan ng matalim ng leader ng sindikato ng mga nagpapautang si Vanessa na nakatayong parang estatwa malapit sa pinto. Nasaan ang babaeng manloloko na nagngangalang Vanessa? Sigaw ng leader ng mga maton. Agad na napako ang kanyang tingin sa babae. Heto pala siya. Akala mo ba makakatakas ka dala ang milyon-milyong pisong utang mo sa amin? Umatras si Vanessa hanggang sa tumama ang kanyang likod sa dingding. Siya ay napakaputla. Nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Lumapit ang malaking lalaki at marahas na hinawakan ang braso ng babae. Bayaran mo lahat ng utang mo ngayon din. Kung hindi, sapilitan naming kukunin lahat ng mamahaling gamit mo at sisirain namin ang buhay mo. Sigaw ng maton sa harap mismo ng mukha ni Vanessa. Si Miguel, na nakaupo pa rin sa sahig, ay blanko lamang na pinanood ang pangyayari. Hindi pa rin maproseso ng kanyang isipan ang sunod-sunod na mga kaganapan na tumama sa kanya. Ang mayamang babae na lagi niyang ipinagmamalaki ay isa palang mahirap na manloloko na baon sa utang. Ang sanggol na inaasahan niya ay isang malalang sakit lamang. At ang pinakamasakit sa lahat, tuluyan na niyang nawala ang sarili niyang mga anak. Ang kanyang kayabangan ay nadurog sa sahig ng ospital sa araw na iyon. Tinakpan ni Miguel ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Napagtantong nahulog siya sa bangin ng pagkawasak na siya mismo ang humukay. Ang mahabang paglalakbay sa himpapawid ay natapos ng dahan-dahang lumapag ang eroplano sa paliparan ng Loacan sa Baguio. Tumingin si Amina sa labas ng bintana at nakita ang makapal na hamog na dahan-dahang bumabalot sa mga matatayog na puno ng pino. Ito ang simula ng kanyang bagong yugto. Ang malamig na simoy ng hangin sa labas ay tila isang tanda na tuluyan na niyang iniwan ang kanyang mainit at puno ng pagtataksil na nakaraan sa Maynila. Matapos huminto ang eroplano, inayos ni Amina ang kanyang panlamig na damit at sinuotan ng makapal na jacket ang kanyang kambal. Siniguro niyang maayos pa rin ang pagkakasuot ng kanyang kumbong.
Tinulungan siya ni Manang Rosa sa pagdala ng mga gamit ng sanggol at mga bag. Lumabas sila ng eroplano patungo sa tulay ng paliparan na may malaking ginhawa. Ang mga hakbang ni Amina ay napakagaan. Wala nang bigat sa kanyang isipan. Tama ang kanyang desisyon na lumayo sa kapaligirang laging nagpapababa sa kanyang dignidad. Matapos makuha ang mga maleta, naglakad si Amina patungo sa labasan ng paliparan. Automatikong bumukas ang salaming pinto, sinalubong siya ng napakalamig na hangin na may amoy ng kalikasan. Ipinikit ni Amina ang kanyang mga mata. Nilanghap ang sariwang hangin ng sikat na lungsod ng mga pino. Pagmulat niya, nakita niya ang isang kagalang-galang na lalaki na nakatayo hindi kalayuan. Ang lalaki ay si Javier. Kumaway si Javier na may napakainit ng ngiti. Nakasuot siya ng formal na panlamig at mukhang napaka-elegante. Si Javier ay matagal ng kaibigan at kasosyo sa negosyo ni Amina na lubos na nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Si Javier ang tumulong kay Amina na planuhin ang kanyang paglipat at ayusin ang lahat ng kailangan para manirahan ng tahimik sa lalawigang iyon. Sinuklian ni Amina ang ngiti ni Javier at nilapitan siya. Maligayang pagdating sa iyong bagong buhay, Amina. Bati ni Javier sa isang nakakakalmang boses. Agad niyang kinuha ang mga malalaking maleta mula sa mga kamay ni Amina at ng yaya. Salamat, Javier. Hindi ko alam kung paano ko susuklian lahat ng kabutihan mo. Marami kang naitulong sa paghahanda ng lahat ng ito. Sagot ni Amina na puno ng pasasalamat. Bahagyang tumawa si Javier habang tinitingnan sina Amir at Amira na mahimbing na natutulog. Huwag mo nang isipin yan ngayon. Ang pinakamahalaga ay ligtas kayong nakarating. Halika na sa sasakyan. Masyadong malamig dito sa labas para sa mga bata. Yaya ni Javier habang nangunguna papunta sa paradahan. Isang malaking at marangyang sasakyan na ang naghihintay sa kanila. Lumabas ang personal na trooper ni Javier at tinulungang ilagay ang mga bagahe sa likod. Pumasok si Amina sa loob ng mainit na sasakyan. Habang tumatakbo ang sasakyan sa mga liku-likong kalsada ng bundok, pinagmasdan ni Amina ang napakaayos at magandang tanawin ng lungsod. Ang isang mapayapang bagong buhay ay tunay na nagsimula na. Naghanda si Javier ng isang komportable at ligtas na bahay para kay Amina. Simula bukas, magpopokus si Amina sa pagtatayo ng kanyang negosyo sa pananamit at pag-aayos ng isang magandang kinabukasan para sa kanyang mga anak. Hindi na siya lilingon pa. Sa kabilang panig ng bansa, isang mapait na katotohanan ang sumasalubong kina Miguel at sa kanyang pamilya. Matapos magkamalay si Doña Carmen, naging magulo ang sitwasyon sa ospital. Si Vanessa ay kinaladkad na ng mga maniningil ng utang. Walang nagawa si Miguel dahil siya mismo ay gulong-gulo pa rin sa sinabi ng doktor. Patuloy na nagrereklamo sina Shirley at Susan. Sinisisi si Miguel sa lahat ng kaguluhan. Hiniling ng pamunuan ng ospital na umalis na sila dahil sa ingay na kanilang ginagawa. Napilitan silang umalis sakay ng taxi dahil wala nang sasakyan si Miguel. Ang mamahaling sasakyan na dati niyang ginagamit ay hinatak na ng pinagrentahan nito sa utos ni Amina. Sa buong biyahe pa uwi, walang nagsasalita sa kanila. Patuloy na umiiyak si Doña Carmen. Iniiyakan ang kanyang kapalaran at ang pagiging baog ng kanyang anak. Si Miguel ay blangkong nakatingin sa labas ng bintana, gulong-gulo ang isip. Hindi siya makapaniwala na si Vanessa, ang babaeng hinahangaan niya, ay isang manloloko. Hindi rin niya maintindihan kung paano nagawa ni Amina na gumanti sa isang tahimik, ngunit mapanirang paraan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang masasamang sorpresa para kay Miguel. Huminto ang taxi sa harap ng tarangkahan ng kanilang mamahaling bahay. Binayaran ni Miguel ang pamasahe gamit ang natitirang pera sa kanyang pitaka. Nang bumaba sila at lumapit sa gate, bigla silang natigilan. Ang bakal na tarangkahan ng bahay ay nakakandado ng mahigpit gamit ang isang malaking kadena. May mga dilaw na lasong nagbabawal pumasok na nakakabit sa gate at sa pangunahing pinto. Isang malaking anunsyo ang nakapaskil sa gate na nagsasabing ang ari-arian ay kinumpiska na ng bangko at hindi na pag-aari ng mga dating nakatira. Inihagis ni Shirley ang kanyang bag sa lupa at sumigaw, "Miguel, bakit nakakandado ang bahay natin? Ano ba talaga ang nangyayari? Saan tayo matutulog ngayong gabi?" Sigaw ni Shirley na may takot at galit. Umiiyak namang inalog ni Susan ang gate. "Gawa ito ng dati mong asawa. Tawagan mo si Amina ngayon din. Sabihin mo sa kanya na buksan itong kandado. Lahat ng mamahalin kong gamit ay nasa loob." Hindi pinansin ni Miguel ang sigaw ng kanyang mga kapatid. Nanginginig niyang kinuha ang isang sulat mula sa kahon ng koreo. Binuksan niya ito habang kinakapos sa hininga. Binasa niya ang bawat linya ng opisyal na sulat. Detalyadong ipinaliwanag sa sulat
na ang pagmamay-ari ng bahay ay nailipat na sa iba. Si Amina, bilang nag-iisang legal na may-ari, ay naibenta na ito isang oras na ang nakalipas sa isang malaking kumpanya ng pamumuhunan. Ang pera ay pumasok na sa personal na account ni Amina na hindi na matrace. Bukod dito, isa pang sulat ang nagsasabing 80% ng shares ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho ay pag-aari pala ni Amina. Nilimas na rin ni Amina ang lahat ng pondo ng kumpanya na nagdulot ng tuluyang pagkalugi nito sa loob lamang ng ilang oras. Nilukot ni Miguel ang sulat hanggang sa madurog. Nanlambot ang kanyang mga binti at napaluhod siya sa bangketa. Sa buong panahon pala ay wala siyang tunay na pag-aari. Lahat ng yaman, karangyaan, at karangalan na ipinagmamalaki niya ay pag-aari ng asawa niya. Planado lahat ito ni Amina. Sinadya ng dati niyang asawa na hintayin ang paglabas ng papel ng pagpapawalang bisa ng kasal bago isagawa ang plano para tuluyan siyang maghirap at walang mahabol sa batas. Ang pamilya ni Miguel ay nakatayo ngayon sa gilid ng kalsada na walang matutuluyan. Dumidilim na at lumalamig ang hangin. Humagulgol si Doña Carmen nang makitang hindi na nila mapasok ang bahay kung saan siya dati ay nagpapasarap buhay at nagmamayabang sa mga kapitbahay. Ang tunay na impyerno ay nagsimula ng mag-apoy at lalamunin silang lahat ng buo-buo. Ang pagkawasak ni Miguel at ng kanyang pamilya sa harap ng nakakandadong bahay ay wala pa sa kalingkingan ng susunod na unos na darating sa kanila. Habang si Miguel ay nakaluhod pa rin, isang malaking sasakyan ang biglang huminto sa likod nila na may malakas na langit-ngit ng preno. Bumukas ang pinto at lumabas ang mga maton na gumawa ng gulo sa ospital kanina. Sa pagkakataong ito, kinaladkad nila si Vanessa palabas. Mukhang gusgusin si Vanessa, kumalat ang makeup at marumi ang damit. Itinulak siya hanggang sa bumagsak sa aspalto sa paanan ni Miguel. Lumapit ang leader ng mga maniningil ng utang. Nakapamaywang siyang tumingin kina Miguel, na may mapanghamak na tingin. Kayo pala ang pamilyang kumupkop sa manlolokong ito. Mabutit nagtipon kayong lahat dito. Hindi pa tayo tapos, sabi ng lalaki na may nagbabantang boses. Dahan-dahang tumayo si Miguel. Sinusubukang itago ang takot. Anong kinalaman namin diyan? Siya ang may utang sa inyo, hindi ako. Kunin niyo na siya at umalis na kayo. Pagtatanggol ni Miguel. Malakas na tumawa ang leader ng sindikato. Naglabas siya ng isang papel at inihagis sa dibdib ni Miguel. Basahin mo yan ng mabuti, Ginoong Tanga. Kopya yan ng kasunduan sa utang. At ang mas mahalaga, alam naming nagpakasal na kayo ni Vanessa sa Huwes noong nakaraang buwan ng lihim. Ayon sa batas, pananagutan ng asawa ang utang ng kanyang misis. May utang siyang milyon-milyon na kailangang bayaran ngayon din. Dahil wala siyang pera, ikaw bilang asawa niya ang magbabayad. Nanlaki ang mga mata ni Miguel sa papel na hawak niya. Ang halaga ay hindi kapani-paniwala. Nangutang pala si Vanessa sa mga loan shark o nagpapautang ng 5,6 para tustusan ang kanyang marangyang pamumuhay upang lokohin si Miguel. At dahil sa pagmamadali niyang pakasalan si Vanessa bago pa maayos ang lahat, ngayon ay kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Tinitigan ni Miguel si Vanessa na nakaupo sa aspalto nang may matinding galit. Si Doña Carmen na kanina pa umiiyak ay biglang tumayo. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng galit na hindi mapigilan. Mabilis siyang lumapit kay Vanessa at sinabunutan ito ng napakalakas. Sinungaling! Sabi mo mayaman ka. Sabi mo marami kang kumpanya, isa ka lang palang linta na gustong bitagin ang anak ko. Paulit-ulit na sigaw ni Doña Carmen habang sinasabunutan si Vanessa sa gilid ng kalsada. Hindi nagpatalo si Vanessa. Itinapon niya ang lahat ng pagkukunwari. Itinulak niya si Doña Carmen at kinalmot ang braso ng matanda. Tumayo si Vanessa at tinitigan ang pamilya ni Miguel nang may matalim na tingin. Bitawan mo ako, matandang hukluban. Tanga ang anak mo kaya naloko ko. Pare-pareho lang kayong sakim sa pamilya ninyo. Tinanggap nyo lang ako dahil akala nyo mayaman ako. Samantalang kayo mismo, nakikinabang lang sa yaman ng manugang ninyong si Amina. Akala nyo hindi ko alam? Mga linta kayong lahat? Sagot ni Vanessa na may masasakit na salita. Sinubukan ni na Shirley at Susan na awatin sila ngunit natalo sila sa lakas. Ang awayan ni na Vanessa at Doña Carmen ay naging panoorin ng mga dumaraan. Pakiramdam ni Doña Carmen ay tuluyan nang nayurakan ang kanyang dignidad. Sumugod siyang muli para sampalin si Vanessa. Ngunit mabilis na umiwas si Vanessa at itinulak si Doña Carmen ng buong lakas. Napakalakas ng tulak kaya nawalan ng balanse ang matanda.
Nahulog siya sa isang malalim na kanal sa gilid ng kalsada. Narinig ang isang nakakapangilabot na tunog ng nabaling buto, kasunod ng sigaw ng sakit mula kay Doña Carmen. Ang kanyang binti ay tumama sa semento ng kanal sa maling posisyon at nabali kaagad. Sumigaw si Miguel nang makitang nahulog ang kanyang ina. "Inay! Ayos lang ba kayo, inay?" Agad siyang tumalon sa kanal para tulungan ang kanyang ina na patuloy na umuungol sa sakit. Humagulgol sina Shirley at Susan. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang sirena ng pulis. Huminto ang ilang sasakyan ng mga pulisya at pinalibutan sila. Inireport na pala ng mga residente ang gulo. Bumaba ang ilang pulis mula sa lokal na presinto. Ngunit hindi lang sila dumating para umawat o tumulong. Isang opisyal ng pulisya ang lumapit kay Miguel na kaaahon lang sa ina. "Kayo po ba si Ginoong Miguel?" Tanong ng pulis. Dahan-dahang tumango si Miguel, nanginginig. "Opo, sir. Pakitawag po ng ambulansya." Malubha ang tama ng nanay ko. Tinulak siya ng manlolokong yan, turo ni Miguel kay Vanessa. Malamig na tiningnan ng pulis si Miguel. Sininyasan niya ang kanyang mga kasama. Sa isang iglap, 2 pulis ang lumapit at dinakma ang mga kamay ni Miguel. Mabilis siyang pinusasan. "Ginoong Miguel, arestado ka. May dala kaming mandamiento de aresto. Sangkot ka sa kaso ng malakihang panloloko at panlilinlang kasama si Binibining Vanessa. Kailangan mong sumama sa amin sa presinto," sabi ng pulis habang ipinapakita ang dokumento. Nagpumiglas si Miguel. "Wala akong kasalanan. Niloko niya ako. Wala akong alam sa utang niya. Pakawalan niyo ako. Kailangan kong dalhin ang nanay ko sa ospital." Pagmamakaawa ni Miguel. Ngunit hindi siya pinansin ng mga pulis. Sa pilitan siyang isinakay sa sasakyan ng pulis. Inaresto rin si Vanessa at isinakay sa ibang sasakyan. Histerikal na sumisigaw sina Shirley at Susan. Samantala, ang kanilang ina ay umuungol sa sakit sa gilid ng kanal. Ang mga maniningil ng utang ay matagal nang tumakas bago pa man dumating ang mga awtoridad. Nakaupo si Miguel sa likod ng sasakyan ng pulis, nakaposas. Tumingin siya sa labas, papalayo ang tingin sa kanyang sugatang ina, at sa bahay nilang nakakandado. Tumulo ang kanyang mga luha. Ngayon niya napagtanto kung gaano siya katanga. Ipinagpalit niya ang isang napakahalagang diamante para sa isang maruming bato na naghatid sa kanya sa walang katapusang bangin ng pagdurusa. Ang kanyang pagkawasak ay ganap na. Mabilis na lumipas ang panahon. Hindi na malayang 1 taon na ang nakalipas mula nang iwan ni Amina ang Maynila. Sa malamig na lungsod ng Baguio, nagtagumpay si Amina na bumuo ng isang bagong buhay na malayo sa anino ng kanyang mapait na nakaraan. Ginamit niya ang mga unang buwan sa walang kapagurang pagtatrabaho. Gamit ang kanyang kakayahan at puhunan na kinuha mula sa dating asawa, nagtayo siya ng isang kumpanya ng mga damit. Nagdisenyo at gumawa siya ng mga damit pambabae na nagtatampok ng disente at kagalang-galang na pananamit para sa mga babaeng nakakumbong, ngunit mayroon pa ring marangyang dating. Ang kumpanyang ipinangalan niya sa inisyal ng kanyang kambal ay mabilis na lumago. Dumagsa ang mga order mula sa iba't ibang panig ng bansa at maging sa labas, na nagpakilala sa kanyang tatak sa mga mayayamang lipunan. Ang tagumpay na ito ay hindi tsamba. Ginugol ni Amina ang maraming oras araw-araw sa pagdidisenyo, pagsubaybay sa patahian, at pagtiyak na ang bawat kliyente ay nakakakuha ng pinakamahusay na kalidad. Ang kanyang pagsisikap ay nagbunga ng kahanga-hanga. Ang pagbabago kay Amina ay pambihira rin. Siya ay naging isang malayang babae na may malakas na dating ng pamumuno. Ang kanyang hitsura ay laging nakakabighani. Ang kanyang hijab ay laging maayos at elegante, sumasalamin sa kapayapaan ng loob na taglay niya ngayon. Ang masayang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang maningning na mukha. Ang lahat ng sugat mula sa pagtataksil ni Miguel ay ganap ng gumaling. Pinatunayan ni Amina sa kanyang sarili na ang paghihiwalay ay hindi nakakasira sa isang babae, bagkus ay nagbibigay ito ng espasyo para lumago at maging pinakamahusay na bersyon ng sarili. Ngayon, buong pagmamalaki siyang nakatayo sa tuktok ng tagumpay. Sa likod ng lahat ng tagumpay ni Amina, malaki ang naging papel ni Javier na walang sawang nagbigay ng suporta. Ang lalaking iyon ay laging nasa tabi ni Amina sa bawat hakbang ng kanyang pakikibaka. Si Javier ay hindi lamang isang kasosyo sa negosyo, kundi isang tunay na kaagapay na sinigurong hindi kailanman mararamdaman ni Amina na mag-isa siya sa malamig na lalawigan. Higit pa rito, nakuha rin ni Javier ang puso ng kambal ni Amina. Sina Amir at Amira ay lumaking malusog, aktibo, at matatalinong bata. Lagi nilang sinalubong ang pagdating ni Javier
nang may masayang tawanan. Para sa kambal, si Javier ay isang tagapagtanggol na labis nilang minamahal. Ang ugnayan ni na Amina, Javier, at ng kambal ay napakainit, mapayapa, at puno ng pagmamahal. Ngayong umaga ay isang mahalagang araw para sa karera ni Amina. Ang kanyang kumpanya ay magsasagawa ng pagbubukas ng pinakamalaking boutique nito sa sentro ng lungsod, malapit sa Session Road. Maingat na nag-ayos si Amina sa harap ng salamin. Inayos niya ang kanyang damit at naglagay ng natural na make-up na nagpapakita pa rin ng kanyang autoridad. Habang inaayos niya ang dulo ng kanyang manggas, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Amira na may maliliit at kaibig-ibig na mga hakbang. Tumakbo ang bata at niyakap ang mga binti ng kanyang ina. Yumuko si Amina at hinaplos ang ulo ng kanyang anak. Ang ganda-ganda ni inay ngayon, puri ni Amira sa kanyang tinig bata. Kumikinang ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang ina. Napangiti ng malapad si Amina. Ang pagod niya mula sa paghahanda ay biglang nawala. Lumuhod siya para magpantay sila ni Amira. Salamat anak, halika na. Punta na tayo sa pagbubukas ng tindahan ni inay, malambing na sabi ni Amina. Hawak kamay silang lumabas papunta sa sala. Naghihintay doon si Javier kasama si Amir. Napakakisig ng lalaki sa kanyang formal na kasuotan. Sumakay silang lahat sa mamahaling sasakyan patungo sa lokasyon. Pagdating sa sentro ng lungsod, sinalubong si Amina ng mga kislap ng kamera mula sa media. Ang gusali ng kanyang negosyo ay napakaganda, pinalamutian ng mga sariwang bulaklak mula sa bundok. Maraming mahahalagang bisita ang dumalo. Pumasok si Amina sa bulwagan ng may buong kumpiyansa sa tabi ni Javier. Ang paglulunsad ay naging perpekto at masaya. Ang kasukdulan ay ng isang kinatawan mula sa isang kilalang magasin sa negosyo ang umakyat sa entablado. Inabot niya kay Amina ang isang kopya ng pinakabagong issue bilang sorpresa. Sa pabalat ng magasin, nakalathala ang mukha ni Amina. Ang malaking pamagat sa ilalim ay nagsasabing, ang bagong bilyonaryo ng Pilipinas na nagbibigay inspirasyon. Pumalakpak ng malakas ang lahat ng bisita. Tinitigan ni Amina ang pabalat na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Napatunayan niya sa mundo na hindi siya kayang pabagsakin ng sinuman. Ito ang tuktok ng tagumpay na nakamit niya sa kanyang katapangan. Samantala, sa Maynila, ang buhay ni Miguel ay malayo sa swerte. Matapos siyang makalaya ng pansamantala mula sa pagkakakulong, gumuho ang kanyang buhay dahil sa mga kasong isinampa sa kanya. Walang kumpanyang gustong tumanggap sa kanya. Ang kanyang pangalan ay nasa talaan na ng mga hindi tinatanggap na aplikante. Tumakas na sina Shirley at Susan, tinanggihang alagaan ang kanilang ina, at iniwan si Miguel sa kahirapan. Si Doña Carmen, na nabalian ng binti at naging lumpo, ay ipinasok sa isang pampublikong bahay arugan para sa mga matatanda, dahil hindi na kayang bayaran ni Miguel ang mamahaling pagpapagamot. Para kumita ng pangkain, napilitan si Miguel na magtrabaho bilang kargador sa palengke ng Balintawak. Araw-araw, kailangan niyang buhatin ang mabibigat na sako ng bigas at basket ng gulay. Ang kanyang dating alagang katawan ay ngayon ay payat, maitim, at puno ng mga galos. Ang kayabangan na dati niyang ipinapakita kay Amina ay ganap nang naglaho. Madalas siyang magtiis ng gutom dahil ang kanyang kita ay sapat lamang para sa isang murang pagkain. Isang tanghali, pagkatapos magbanat ng buto, naglakad si Miguel papunta sa isang maliit na tindahan sa kanto. Uhaw na uhaw siya. Habang naglalakad siya malapit sa estante ng mga babasahin, may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Sa unahan, nakadisplay ang isang tumpok ng magasin. Sa pabalat, nakita niya ang mukha ng isang babaeng kilalang kilala niya. Ang babaeng nakakumbong ay nakasuot ng eleganteng damit at nakangiti ng may autoridad. Ang pamagat sa ilalim ay nagsasabing siya ay isang bagong bilyonaryo na nagbibigay inspirasyon sa marami. Natigilan si Miguel, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Inabot niya ang magasin gamit ang kanyang nanginginig at maruming kamay. Tinitigan niya ang ngiti ni Amina sa makintab na papel. Dahan-dahang tumulo ang kanyang mga luha. Isang napakalaking pagsisisi ang dumagan sa kanyang dibdib. Ngayon niya lang napagtanto kung gaano katanga ang kanyang desisyon. Sinayang niya ang isang reyna na nagtayo ng kanyang kaharian. Ipinagpalit niya ang isang babaeng kasing galing ni Amina para sa isang manloloko na naghatid sa kanya sa pagdurusa. Niyakap ni Miguel ang magasin habang humahagulgol sa gitna ng tindahan. Pinagtitinginan siya ng mga tao, ngunit wala na siyang pakialam sa kanyang dignidad. Patuloy na tumulo ang kanyang luha, napagtatanto kung sino talaga ang pinagmulan ng kaligayahan na kanyang sinira
at ngayon ay nagniningning na malayo sa kanyang abot. Ang malalim na pagsisisi na tumama kay Miguel matapos makita ang mukha ng kanyang dating asawa sa pabalat ng magasin ay lalong nagpagulo sa kanyang isipan. Ang sakit at pagdurusa ay biglang naging isang desperadong plano. Hindi matanggap ni Miguel ang katotohanang ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ay magtatapos bilang isang kargador na madalas nagugutom. Patuloy niyang naiisip ang komportabling buhay noon kung kailan lahat ng kanyang pangangailangan ay tinutugunan ni Amina. Sa kanyang madilim na isipan, naniwala si Miguel na si Amina ay may natitira pang kaunting awa para sa kanya. Itinuring niya ang pagkakaroon ng kanilang kambal na anak bilang pinakamabisang paraan upang palambutin ang matigas na puso ni Amina. Nagpasya si Miguel na sundan si Amina sa probinsya at magmakaawa para siya ay tanggapin muli. Wala siyang pakialam kung gaano kaimposible ang plano. Ito lang ang tanging paraan na naiisip niya upang iligtas ang sarili mula sa ganap na pagkawasak. Kinabukasan, sinimulan ni Miguel ang kanyang plano. Hindi siya nagpunta sa palengke para magtrabaho. Pinuntahan niya ang ilang dati niyang kakilala, nagmamakaawa para sa pera. Karamihan sa kanila ay nagsara ng pinto at pinalayas siya. Ngunit isinantabi ni Miguel ang kanyang hiya. Naglakad siya mula sa isang lugar patungo sa isa pa, namamalimos ng tulong. Ipinagbenta niya ang kanyang huling mahalagang pag-aari, isang orihinal na relo na regalo ni Amina, sa napakamurang halaga. Sa wakas, nakalikom siya ng sapat na pera para sa pinakamurang tiket ng bus pa Baguio. Ginamit niya ang lahat ng kanyang pera nang hindi iniisip ang kanyang kinabukasan. Habang inaayos ang kanyang biyahe, palagi siyang nagsasalita mag-isa. Kailangan kong makita si Amina. Mahal pa rin niya ako. Mayroon kaming 2 anak. Paulit-ulit niyang bulong. Plano niyang gamitin ang pangalan ni na Amir at Amira bilang pangunahing dahilan upang kaawaan siya ni Amina at dalhin siya pabalik sa marangyang bahay nito. Ang ilusyong iyon ang nagtulak sa kanya na magpatuloy. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Nakaupo siya sa isang masikip na upuan sa bus. Ang kanyang damit ay simple at mukhang kupas. Sa buong paglalakbay paakyat ng bundok, hindi siya pumikit. Patuloy niyang inihahanda ang kanyang mga salita ng paghingi ng tawad. Plano niyang lumuhod sa paanan ni Amina at umiyak ng malakas. Nang dumating ang bus sa terminal ng Baguio, bumilis ang tibok ng puso ni Miguel. Pagbaba niya, sinalubong siya ng napakalamig na hangin ng madaling araw. Nakasuot lamang siya ng manipis na damit. Nanginginig ang kanyang mga ngipin sa lamig, ngunit pinilit niyang magpatuloy. Gamit ang pangalan ng kumpanya ni Amina, na natandaan niya mula sa magasin, nagtanong-tanong siya. Matapos ang mahabang paglalakad at ilang beses na pagkaligaw, narating niya ang sentro ng negosyo. Mula sa malayo, nakita niya ang isang napakataas at marangyang gusali na may logo ng negosyo ni Amina. Tiningnan niya ang gusali na may halong damdamin. Nahihiya siyang makita ang mga empleyadong maayos ang pananamit. Ngunit ang pagnanais niyang makatakas sa kahirapan ay nanaig. Tumayo siya sa kabilang kalsada at naghihintay na lumabas si Amina. Matapos ang ilang oras na paghihintay sa nakakapasong lamig, bumukas ang pinto ng bulwagan. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang babaeng nakakumbong na kalalabas lang. Si Amina iyon. Ang kanyang dating asawa ay mukhang napakaganda at iginagalang. Naghanda si Miguel na tumawid at sumigaw, ngunit biglang nanigas ang kanyang mga binti. Ang kanyang paningin ay napako sa isang eksenang dumurog sa kanyang dibdib. Lumapit si Javier kay Amina na may malapad na ngiti, ngunit ang pinakanakasakit kay Miguel ay nang makita niya ang 2 bata na tumatakbo ng mabilis. Sina Amir at Amira, na malaki na ngayon, ay tumakbo hindi papunta kay Amina, kundi para yakapin si Javier nang may masayang tawanan. Binuhat ni Javier ang kambal na lalong nagpatawa sa kanila. Mukha silang isang masayang pamilya, para itong isang espada na tumusok sa dibdib ni Miguel. Napagtanto niya na hindi na siya kilala ng kanyang mga anak. Ang posisyon na dati niyang sinayang ay kinuha na ng isang perpektong lalaki. Samantala, tiningnan ni Amina ang pakikipagkulitan ni na Javier at ng mga bata na may pinakamakatotohanang ngiti. Nang itaas ni Amina ang kanyang kanang kamay para ayusin ang panlamig ni Amira, isang kislap ang nakita ni Miguel. Si Amina ay nakasuot ng isang bagong singsing na diamante sa kanyang daliri. Nakatayo si Miguel sa kabilang kalsada, nanginginig. Lahat ng kanyang plano ay gumuho. Napagtanto niya na ang pinto sa nakaraan ay sarado na. Ang kanyang dating asawa ay nagpatuloy na at handa nang salubungin ang isang masayang kinabukasan kasama ang kanyang bagong pamilya.
Isa lamang siyang manonood, isang maruming alikabok na huli, nang napagtanto ang halaga ng diamanteng dati niyang hawak. Ang nakakapasong lamig ay hindi na ininda ni Miguel. Ang kanyang isipan ay puno na ng desperasyon. Mula sa kabilang kalsada, pinanood niya si Javier na isinakay ang kambal sa isang malaking sasakyan. Kumaway ang lalaki kay Amina bago pumasok. Habang paalis ang sasakyan, napansin ni Miguel na ito na ang kanyang huling pagkakataon. Si Amina ay mag-isang nakatalikod sa kalsada, papasok na muli sa gusali. Kinagat ni Miguel ang kanyang mga labi. Tinipon ang natitirang lakas at tumakbo ng napakabilis patawid ng kalsada. Hindi pinapansin ang mga busina ng diep. Ang kanyang layunin ay isa lang, makapasok sa gusali at magmakaawa sa paanan ni Amina. Pumasok si Miguel sa lobby na humihingal. Ang marangya at tahimik na bulwagan ay biglang nagulo. Ang kanyang maruruming sapatos ay nag-iwan ng bakas sa makintab na sahig. Tumingin ang mga tao sa lalaking marungis na biglang pumasok. Nakita ni Miguel si Amina malapit sa tanggapan. Ilang hakbang na lang ang layo nila. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Miguel papalapit kay Amina. Nagbabalak na yumakap sa kanyang mga binti at umiyak ng malakas. Ngunit bago pa siya makalapit, tatlong malalaking lalaki na nakasuot ng uniforme ng gwardya ang lumabas. Sila ang mga bantay seguridad ng gusali. Dalawang gwardya ang sumunggab kay Miguel. Pinilipit ang kanyang mga braso sa likod. Umigik si Miguel sa sakit. Itinulak siya sa sahig. Pinigilan ng isa pang gwardya ang kanyang mga binti. Sumiklab ang gulo sa bulwagan. Nagpumiglas si Miguel na parang nawawala sa sarili. Amina, ako ito, ang asawa mo. Sabihin mo sa kanila na bitawan ako. Sigaw niya. Itinigil ni Amina ang kanyang pakikipag-usap sa empleyado. Humarap siya ng napakakalmado. Walang bahid ng gulat sa kanyang mukha. Sininyasan niya ang kanyang mga tauhan na umatras. Lumakad siya papalapit kay Miguel. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay nakakatakot sa pandinig ni Miguel. Huminto si Amina 2 hakbang mula kay Miguel. Tinitigan niya ang lalaki na may pinakamalamig at mapanghamak na tingin. Bitawan niyo siya para makaupo, pero wag ninyong hahayaang makalapit sa akin, utos ni Amina. Hinila ng mga gwardya si Miguel para makaluhod, ngunit mahigpit pa rin ang hawak nila. Sinamantala ni Miguel ang pagkakataon para umiyak. Amina, patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Wasak ako kung wala ka. Alam kong nagkamali ako, pero alalahanin mo ang ating kambal. Ako ang ama nila. Hayaan mo akong makita sila. Magbabago na ako. Pagmamakaawa ni Miguel, ginagamit ang pangalan ng kanyang mga anak. Sa halip na maawa, bahagyang tumawa si Amina. Ang tawa na iyon, kahit elegante, ay may lason na dumurog sa natitirang dignidad ni Miguel. Lumapit si Amina. Pumunta ka rito at sumisigaw ng karapatan bilang ama ng mga anak ko? Bulong niya ng matalim. Ginagamit mo ang pangalan nila matapos mo silang itakwil para sa isang manloloko? Napalunok si Miguel. Amina, tulungan mo ako. Niloko ako ni Vanessa. Nawala sa akin ang lahat. Baog ako. Ikaw na lang at ang kambal ang mayroon ako. Lalong lumapit si Amina. May nakakatakot na ngiti. Akala mo ba ang aksidenteng medikal na nagpabaog sa'yo ay isang pagkakataon lang? Akala mo ba hindi ko alam na niloloko mo na ako mula pa noong ipinagbubuntis ko ang mga anak natin? Bulong ni Amina. Alam ko lahat ng kabulukan mo. Miguel, naghintay lang ako ng tamang panahon para wasakin ka hanggang sa kaibuturan nang hindi ko kailangang dumihan ang aking mga kamay. Ang bulong na iyon ay nagpatigil sa pagdaloy ng dugo sa katawan ni Miguel. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Nanginginig siya. Napagtantong si Amina ang utak ng lahat ng kanyang pagkawasak. Si Amina ay hindi isang mahinang biktima. Siya ang nagplano ng lahat. Bago pa makapagsalita si Miguel, tumayo na ng tuwid si Amina. Tumingin siya sa pinuno ng seguridad. Dalhin ninyo ang manggugulong ito palabas. I-turnover ninyo sa mga pulis para sa panggugulo at pagbabanta. Siguraduhin ninyong kumuha ng kautusan sa korte na hindi na siya makakatapak muli sa paligid ng kumpanya ko. Utos niya ng malakas. Kinaladkad ng mga gwardya si Miguel palabas. Wala na siyang lakas na lumaban. Ang kanyang mga mata ay blangkong nakatingin kay Amina, na kalmadong naglakad pabalik sa kanyang opisina. Ang pinto ng nakaraan ay tuluyan ng isinara ni Amina. Ngayon, napagtanto ni Miguel na ang babaeng dati niyang minamaliit ay may kapangyarihang burahin ang kanyang pagkatao nang hindi man lang siya hinahawakan. Itinapon siya na parang basura sa isang malamig na selda sa lokal na presinto. Nakaupo si Miguel sa isang sulok,
nanginginig sa lamig. Hindi siya makatulog. Ang kanyang isipan ay patuloy na binabagabag ng malamig na ngiti ni Amina. Ang tunog ng mga susi ang gumising sa kanya. Pumasok ang hepe ng pulisya. Napatunayan ang panggugulo mo at may natanggap kaming kautusan mula sa korte. Ipadadala ka namin pabalik sa Maynila dahil sa mga nakabinbin mo pang kaso. At may hawak kaming kautusan na nagbabawal sa iyong tumapak muli sa lalawigang ito habang buhay, sabi ng hepe. Wala nang nagawa si Miguel. Sa pilitan siyang isinakay sa isang sasakyan ng pulis pabalik sa Maynila. Sa buong biyahe, blanko siyang nakatingin sa labas. Ang madilim na bundok ay sumasalamin sa kanyang wasak na buhay. Samantala, sa isang masikip at pampublikong bahay-arugan sa Maynila, si Doña Carmen ay nakatingin sa kisame. Ang kanyang higaan ay luma. Ang kanyang nabaling binti ay masakit pa rin dahil hindi naayos ng mabuti. Ngunit ang sakit sa kanyang katawan ay wala sa sakit ng kanyang puso. Naaalala niya kung gaano siya tinrato ng mabuti ni Amina noon. Ngayon, ang lahat ng kabutihang iyon ay sinuklian niya ng panlalait at napalitan ng pait. Ang kanyang mga anak na sina Shirley at Susan ay tuluyan na siyang kinalimutan. Mag-isa niyang hinaharap ang kanyang kalungkutan, pinagsisisihan ang kanyang katangahan. Nang makarating si Miguel sa Maynila, hinarap niya ang impyerno ng buhay sa loob ng kulungan sa lungsod dahil sa kasong isinampa ng mga niloko ni Vanessa na nadamay siya bilang asawa. Ang kanyang selda ay masikip, mainit, at mabaho. Payat na siya at laging gutom. Ang kanyang mga kasama sa selda ay mga maton na walang sinasanto. Araw-araw siyang binubugbog at inaagawan ng rasyon ng pagkain. Ang pisikal at mental na pagpapahirap na ito ay nagdulot sa kanya ng labis na pagsisisi. Isang araw sa selda, isang guwardiya ang nagbigay kay Miguel ng isang tablet. Isang bidyotawag ang lumabas sa screen. Nang luminaw ang imahe, huminto ang paghinga ni Miguel. Sa screen ay ang mukha ng kanyang anak na si Amir. Mukhang masaya at malusog. Nagsimulang tumulo ang luha ni Miguel. Bago pa siya makapagsalita, nagsalita si Amir. Hello po, Tito Miguel. Salamat po sa pagpapalaya kay inay. Bukas po, ikakasal na sila ni Itay Javier. Ang tawag na tito mula sa sarili niyang anak ay parang isang patalim na tumusok sa puso ni Miguel. Biglang namatay ang tawag. Nag-iwan ng itim na refleksyon ng kanyang wasak na mukha sa salamin ng gadget. Napaluhod si Miguel, sumisigaw ng malakas sa sakit at pagsisisi habang tinatawanan ng ibang mga presohan. Ang kanyang karma ay ganap nang nabayaran sa pinakamalupit na paraan. Sa kabilang banda, isang napakagandang umaga ang bumalot sa pinakamarangyang bulwagan sa lungsod ng Baguio. Ito ang araw ng kasal nina Amina at Javier. Ang lugar ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at kristal. Ang mga bisita ay nakangiti, handang saksihan ang pagsasama ng dalawa. Suot ni Amina ang isang napakagandang Filipiniana na idinisenyo para sumukat sa kanyang kumbong. Mukha siyang isang tunay na reyna. Ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Sa tabi niya, sina Amir at Amira ay masayang naglalaro. Pumasok si Javier, napakakisig sa kanyang barong Tagalog. Inabot niya ang kamay ni Amina at sabay silang naglakad patungo sa altar. Habang nagaganap ang masayang kasal, ang mga nagkasala ay patuloy na nagdurusa. Si Miguel ay nabubulok sa bilangguan. Araw-araw na sinisisi ang sarili. Si Doña Carmen ay nabubuhay sa kalungkutan at pag-iisa. Ang kanilang parusa ay katumbas ng kanilang mga kasalanan. Sa handaan, nagsayaw sina Javier at Amina. Salamat sa pagpapatunay na ikaw ang pinakamatatag na babaeng kilala ko, bulong ni Javier. Ngumiti si Amina, puno ng kapayapaan. Ito pa lang ang simula ng ating kaligayahan, Javier, sagot niya. Ang kwento ay nagtatapos sa isang larawan ng bagong pamilya. Si Amina, sa gitna, yakap ni Javier. Sa harap nila, nakangiti sina Amir at Amira. Ang larawan ay patunay na ang pagtataksil ay hindi katapusan, kundi isang pagkakataon para bumangon, itayo ang sariling kaharian, at magniningning ng mas maliwanag kaysa dati. Nanalo si Amina sa laban ng buhay. Hinayaan ang mga taksil na mabulok sa walang hanggang pagsisisi habang siya ay humahakbang patungo sa isang kinabukasang puno ng tunay na pag-ibig at walang katapusang kaligayahan sa sariling Pilipinas.